Hello guys, magandang hapon. Samahan niyo ako sa aking pagbablog. Mayroon lang akong gustong ibahagi sa inyo tungkol sa pagiging OFW. Ewan ko ba, yung mga iniisip ng halos lahat ng tao pag OFW ka madami kang pera. Gagawin nila lahat, maisahan ka lang. Kala nila may makukuha sila sa'yo. Hindi nila alam. Bilang OFW, ang hawak ko ang ipon ko ay maraming resibo. Resibo ng padala, resibo ng mga bayarin sa Pinas. Katulad ko, nag-aaral ako. Ang sahod ko ay pinambabayad sa school. Sinasahod ko ba pambayad sa school? Minsan nga inuutang ko pa, hinuhulog-hulugan ko kasi wala akong cash na pambayad sa school, pambayad ng kailangan sa eskwelahan. May mga taong ewan ko, parang hindi inuusig ng kanilang konsensya. Gustong manloko ng kapwa. Ang tinatarget nila mga OFW. Kala na OFW, maraming pera. Marami kaming ipon, resibo. Hindi pera. Hawak namin ay resibo. Kaya tuloy ang dami nang nangyayaring hindi maipaliwanag sa buong mundo, katulad ng lindol, baha, tsunami, gira. Kasi wala na, dadating na ang pangalawang paghuhukom. Lilipulin na ng Diyos yung mga tao. Ang mga tao kasi ngayon parang pera na ang Diyos, wala ng Diyos sa buhay nila. Ewan ko ba, yung mga gumagawa ng, alam mo yung nalalamang sa kapwa, naluloko. Hindi sila na konsensya. Hindi sila takot sa karma. Yung karma pa naman, pag naningil, sobra-sobra, ilang dubling sakit yung matatanggap mong kapalit sa ginawa mo sa kapwa. Mga 10 dubling sakit. Ako ayaw kong mangyari sa akin kaya iniiwasan kong makapanakit o makapanlamang sa kapwa dahil takot ako sa karma. At higit sa lahat, takot ako kay Lord. Pero alam niyo bang mga taong nanakit sa kalooban ko o kahit anong ayun, nanloko sa akin. Alam mo kung ito titingnan ko, babalikan ko yung nakaraan at titingnan ko yung buhay nila ngayon. Naku, ang tindi na nangyari sa buhay nila. Kung gaano kasakit yung ginawa nila sa akin, sobrang sakit yung natanggap nila. Hindi lang basta sakit ng kalooban, sakit ng katawan, lahat na lang natanggap nila. Na lahat ng naipundar, nasunog, lahat ng pati kalusugan, bumagsak ang katawan. Tapos nagkagulo-gulo ang pamilya, hindi magkakasundo, ganun. Kaya ako'y natatakot sa karma. Ayaw kong gumawa ng mga ganung bagay dahil pag karma ang sumingil, dubli ang sakit. Kaya tuloy si Lord inumpisahan ng lipulin ang
malapit nang dasikan kami nga dahil nga sa mga taong puro material na bagay na hindi no Diyos nila. Wala na silang Diyos sa buhay nila. Kaya malapit nang dasikan kami in the second judgment. Basta ako, alam ko, mahal ako ni Lord. At hindi ako gumawa ng labag sa kalooban niya. Kaya anumang kaparusahan ang ipataw ni Lord sa buong mundo, alam ko, hindi ganun kabigat ang matatanggap ko. Magaan lang ang matatanggap kong parusa mula sa Kanya. Yun lang guys, bye. Magandang hapon at mamalansya ako.